Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Senate President Cheese Escudero formal nang nanumpa matapos magbitiw sa pwesto si Senator Mig Zubiri. Rigo doon sa Senado dahil daw sa hindi nasunod na utos. I failed to follow instructions from the powers that be. Walang SP Migs, wala ring cheese para sa akin. Ang tingin ko sa bawat isa sa atin ay mga miyembro ng nag-iisang Senado. Bamban Tarlac Mayor Alice Go ipinaliwanag kung bakit panay hindi ko alam, Your Honor, ang sinagot niya sa pagdinig ng Senado. Giit pa niya, hindi siya espiya. Kaso ng COVID-19 sa kapitbahay nating Singapore, lumobo na naman sa halos 26,000. Balik face mask sila at mga nagpapabakuna muli. May paalala naman ng mga eksperto dito sa Pilipinas. Lalaking nabangga ng van sa Camarines Sur, patay nang mahati ang katawan. Dalawang sangkot sa pagbebenta online ng sanggol sa halagang 90,000 pesos arestado sa Cavite. Ang mga programang kaabang-abang, ang documentary ng P-Pop Kings na SB19 at ang nilulutong reunion series sina Suzy Bay at Kim Woo-bin. Si Senador Cheese Escudero na ang bagong Senate President matapos magbitiw kanina si Senator Mig Zubiri. Pag-amin ni Zubiri, may sama siya ng loob sa nangyari. Ang rigodon anya sa Senado dahil daw sa hindi nasunod na utos. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. I've listened to all my colleagues throughout my Senate presidency. And again, I listened to them today. Today, I offer my resignation as Senate President of the Republic of the Philippines. Isang malaking pagbabago ngayong araw sa Senado ang biglang pagbibitiw ni Senator Mig Zubiri bilang Senate President. May halong kontrobersya ang dahilan ng kanyang resignation. I have never dictated my position on any of you. You know that. I've always supported your independence, which is probably why I face my demise today. I failed to follow instructions from the powers that be. Hindi na idinetalye ni Zubiri kung ano ang sinasabi niyang instruction ng mga nasa kapangyarihan na hindi niya nasunod. Pero anya, posibleng may kinalaman daw ito sa isinusulong na charter change ng Administrasyong Marcos at ang pagdinig tungkol sa PDEA leaks. Sa kabila niyan, lumaban daw si Zubiri para protektahan ang Senado. In January, we fought against the dreaded People's Initiative, which would have destroyed this very institution I'm standing here right now. I have put myself on the line to shield the Senate from all attacks. Hindi naman naiwasang maiyak ni na Senators Ronald Bato de la Rosa at Nancy Binay. Kasunod ng pagbitiw ni Zubiri, sabay-sabay ring nagbitiw sina Senators Joel Villanueva bilang Majority Leader, Senator J.V. Ejercito bilang Deputy Majority Leader at Senator Loren Legarda bilang Senate Pro Tempore. Nagbitiw din sa kanilang komite sina Senators Nancy Binay at Senator Sonny Angara. Matapos niyan, binuksan na ang nominasyon sa susunod na Senate President. Bukod tanging si Senator Cheese Escudero lang ang nominado kaya hindi na nagbotohan. Kasama ni Escudero ang misis na si Heart Evangelista nang manumpa siya bilang bagong Senate President. Francis Joseph G. Escudero. Having been elected President of the Senate. President of the Senate. Sa unang talumpati ni Escudero bilang bagong pinuno ng Senado, nagbigay-pugay siya sa pinalitan. My hats off to you, Senate President Zubiri. I salute you and I hope I will make you proud. Matapos niyan, agad siniguro ni Escudero na mananatili ang independence ng Senado sa ilalim ng kanyang liderato. Walang my team, walang your team para sa akin. Walang SP Migs, wala ring cheese para sa akin. Ang tingin ko sa bawat isa sa atin ay mga miyembro ng nag-iisang Senado.
Sa press conference matapos ang mga nangyari sa Senado, inamin ni Senator Mig Zubiri na sumama ang kanyang loob nang malamang matagal-tagal na rin plinanong palitan siya. Medyo masama ang loob ko dahil meron pa mga nagte-text sa akin, "We're with you, full support po kami. Kami po ay 100% sa iyo." Wala pang isang araw, wala lang nagawa. Ang hirap talaga maging politiko. Batid daw ni Zubiri na mayroong mga sumama ang loob sa kanya magmula noong hindi siya sumang-ayon sa People's Initiative para sa Charter Change o pag-amyenda sa konstitusyon. Pero kahit pinalitan daw siya bilang Senate President, hindi pa rin ito makakalusot sa Senado. Goodbye, Chacha. Nag-resign na si Tani Angara, nag-resign na po siya. Alam niyo naman si Senator Escudero anti-Chacha, so, di ba? Openly is anti-Chacha, so I hope the people that supported him know that. Muli rin ngang giniit ni Escudero ang kanyang posisyon sa Chacha. We will discuss it on the part of the majority, but you know my position. And I have no plans of changing my position. Meron ba ngayon? Nilinaw din niyang walang kumausap sa kanya para tumakbong Senate President. Mananatili pa rin daw siyang independent kahit siya na ang pinuno ng Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Samantala, nagpaabot ng pagbati si House Speaker Martin Romualdez kay bagong Senate President Cheese Escudero. Respetado raw si Escudero sa politika dahil sa kanyang dedikasyon, integridad at commitment sa mga Pilipino. Binigyang diin din ni Romualdez ang mga mahalagang ambag sa Senado ni Senador Mig Zubiri. Tiwala si Romualdez na magiging maayos ang relasyon niya sa bagong Senate President at maisusulong ang mga legislative agenda ni Pangulong Bongbong Marcos. Lunes na Lunes, merong massacre sa Senado. Biglang natanggal bilang Senate President si Mig Zubiri at ang pumulit si Senator Cheese Escudero. Siyempre, kasama sa massacre ang buong liderato ng Senado. Pero ilan din ang nakapansin sa mga bagong alyansang nabuo sa nakaraang 2 linggo bago po itong Senate coup d'etat. Nitong Sabado lamang nag-alyansa ang Partido Federal ni Pangulong Marcos at ang Nationalist People's Coalition or NPC kung saan miyembro ang bagong upong Senate President na si Cheese Escudero. At nung nakaraang linggo naman, nag-alyansa ang Partido Federal ng Pangulo at ang Lakas CMD ni Speaker Martin Romualdez. Ang sabi tuloy ng ilan, mukhang may koneksyon ang mga bagong alyansang ito at sa pagkakapatalsik ni Mig Zubiri bilang Senate President. Pero kailangan din pong tandaan na iba ang kalakaran sa Senado kumpara po sa Kongreso. Sa Kongreso, ang mahalaga para maupo bilang Speaker ay ang basbas ng Malacanang. At madalas sa hindi, susunod na ang karamihan ng mga kongresista. Medyo mas komplikado po yan sa Senado kung saan mas malabnaw ang kapit ng mga partido politikal at mas malakas ang hatak ng pakikipagsamahan at mga personalidad. Halimbawa, ayon kay Senator Zubiri, sumusuporta pa rin sa kanya sina Senadora Loren Legarda, Win Gatchalian at JB Ejercito. Kahit membro po sila ng NPC, ang partido ni Senator Cheese Escudero. Sumuporta rin sa kanya si Bato de la Rosa, bagamat ang kanyang mga kapartido sa PDP ay boto laban kay Zubiri. Sa tingin po ng political strategist na si Ronald Llamas, 2 issue ang maaaring nagdiin kay Zubiri. Ang una po, siyempre, ay ang charter change na tinutulak ng Malacanang at mga kalyado nito sa Kongreso. Noong March 20 pa lang ng 2024, pinasa na po ng Kongreso on third and final reading ang resolution of both houses number 7 na nag-aamyenda ng economic provisions ng Konstitusyon. Tandaan na ang Kongreso ay nasa ilalim po ni Speaker Martin Romualdez ng Lakas. Samantalang sa Senado naman, 2 buwan na po ang nakakalipas mula nang tapusin ito ng Kongreso pero nasa committee level pa rin ang counterpart version ng Senado. Suportado naman po ni Zubiri ang Chacha, katunayan, co-author po siya ng Senate version ng panukala. Pero sinabi niya na problemado ang pagpapasa nito, lalo't may kakulangan ng tiwala ang taong bayan sa lehislatura. Bago bumaba, malaman ang pahapyaw ni Zubiri. Ito na raw ang ikalawang coup attempt laban sa kanya. Ang una, nung kasagsagan ng bangayan ng Senado at ng Kongreso dahil po sa issue ng Chacha. Marso po yun. Dagdag pa ni Zubiri, tinanggal daw siya dahil ayaw niyang sumunod sa mga nakaupo sa pwesto sa issue ng Chacha. Hindi lang niya pinangalanan kung sino ang kanyang mga kalaban.
At ito pang isang papiyaw ni Zubiri. Ang pumalit naman daw sa kanya ay anti-charter change din. Sana raw alam ito ng mga sumuporta kay Senator Chis Escudero. Anti-charter change nga ba si Senator Escudero? Sa kanyang mga nakaraang pahayag, masasabing maingat at kritikal lamang si Escudero sa Chacha pero wala po siyang hayagang deklarasyon na laban siya sa charter change. So meron pa pong room for flexibility sa panig ni Senator Chis sa isyong yan. Ayon din kay Llamas, isa pang maaaring nakadisgrasya kay Zubiri ay ang humahabang PIDEA leaks investigation sa Senado kung saan dinadawit ng pahapiyaw ang Pangulong Marcos. Pinamumunuan po ito ni Senator Bato de la Rosa na tumatayo ngayon sa likod ni Zubiri. Ang investigasyon na dapat daw ay 2 hearing lamang, medyo na-extend po ng sobra at magkakaroon na po ng ika-5 hearing nitong linggo. Kung totoo ang tansya ni Llamas at yan ay malaking kung, mukhang nagpaparamdam ang Malacanang na hindi na ito natutuwa. At kung ganun nga, maaaring maka-epekto ito sa mga susunod na desisyon at mga hakbang ng Senado na sa matagal po na panahon ay pinagmamalaki ang kanyang independence mula sa Malacanang. Pinakontempt ni Senator Ronald De La Rosa ang isang PIDEA agent at isang resource person na sangkot sa PIDEA leaks. Nagkasagutan pa nga sila sa gitna ng pagdinig ng Senado. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Pinasakay mo siya kasi gusto mo. Mainit na naman ang tagpo sa ika-4 na pagdinig ng Senado tungkol sa PIDEA leaks. Nagkasagutan ang chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs na si Senator Ronald Bato de la Rosa at ang resource person na si Eric Picoy Santiago. Si Picoy ang naka-loudspeaker sa viral video na nagbabalang papatayin daw si Jonathan Morales dahil sa paglantad sa naunsyaming 2012 drug surveillance and operation umano laban kina Pangulong Bongbong Marcos, Maricel Soriano at iba pang personalidad. Pero pinanindigan ni Picoy na kathang-isip lang ang mga sinabi niya kay Morales sa viral video. Dito uminit ang ulo ni De La Rosa. Naniwala ka ba? Maniniwala yung tao sa'yo? Yung sa video na yon? Na mangloko ka lang? Depende po, sir, yan sa taong nakikinig, sir. Ang akin po... You are lying! Come again, sir? You are lying! Opinion niyan, sir. Sa akin po naman, yung totoo lang. Kasunod ng taasa ng boses, ipinakontempt na si Picoy. As chairman of this committee, I am going to cite you in contempt for lying. Any objection? Hearing none. I'm ready for that, You are sir. cited in contempt. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat po, sir. May dala na po akong bag, sir. Kunin mo na yung bag. Ha? Bukod kay Picoy, pinasight in contempt din si Morales dahil sa umano'y pagsisinungaling sa kanyang personal data sheet na isinumite niya sa PIDEA noong 2009. Sa naturang dokumento na certified true copy, itinanggi ni Morales na sinibak siya noong 1994 sa PNP service. Ayaw namang aminin ni Morales ang dokumento kahit sulat kamay niya na ito. You mean to say you are denying what is written here in the PDS? That you have signed it? Handwritten mo? Di ba? Sandali. Handwriting mo to. Hindi ko po alam, Your Honor. Morales, hindi mo alam kung handwritten mo yan o hindi? Your Honor, kaya nga po gusto ko pong makita yung original, Your Honor. Sa huli, ipinakita ang pirma ni Morales sa dokumento at inamin naman niyang ganun nga ang pirma niya noon. Pero bago na raw ang itsura ng pirma niya ngayon. Humarap din sa pagdinig ang dating Executive Secretary na si Paquito Ochoa Jr. Siya naman ang itinuturong pumigil sa drug surveillance and operation noong 2012. Pero itinanggi ni Ochoa ang paratang. Inamin naman ni Ochoa na nakasama niya noon sa isang law firm si First Lady Liza Araneta Marcos. Kabilang sa inimbitahan sa pagdinig ang negosyanteng si James Kumar na sinasabing kinausap daw ni First Lady Liza para iparating kay Morales na huwag dumalo sa pagdinig ng Senado. Yun nga lang, nagkataong na-stroke si Kumar kaya hindi siya nakadalo. Sinubukan naman niyang mag-video call pero talagang masama ang timpla niya kaya ipatatawag na lang daw siya sa susunod na pagdinig. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Sa ibang balita, patay ang isang rider matapos mahati ang kanyang katawan nang mabangga ng van sa Camarines Sur. Ang driver nakatulog daw habang nagmamaneho. Yan at iba pang disgrasya sa Frontline Report ni John Roa.
Nahati ang katawan ng lalaking ito matapos mabangga sa isang van sa Pamplona, Camarines Sur kahapon ng umaga. Ang ibabang bahagi ng katawan ng biktima naiwan malapit sa poste. Ayon sa Pamplona Police, ipinarada ng rider ang kanyang motor sa gilid ng kalsada para magtinda ng puto. Habang ang van naman lumipat ng linya kung saan nakapwesto ang motor, kaya tuluyan itong bumangga sa biktima. Sa lakas ng pagkakabangga, nakaladkad ng ilang metro ang biktima at tumama sa poste ng kuryente. Dahil dito, nahati ang katawan ng lalaki. Sugatan naman ang driver ng van. Napag-alamang nakatulog ang driver ng van habang nagmamaneho. Nakipag-areglo na ang driver ng van sa pamilya ng biktima at inako ang gastusin sa pagpapalibing at danyos sa nasirang motorsiklo. Nahulog ang kulong-kulong na ito sa bangin sa Bambang, Nueva Vizcaya. Dead on the spot ang sakay nitong lalaking Indian national. Base sa investigasyon, Biyernes pa umalis ang lalaki para maningil ng utang pero hindi na nakauwi kinagabihan. Hindi na rin siya matawagan kaya humingi ng tulong ang kanyang mga kaanak sa pulis. Kalaunan, natagpuan ang kanyang kulong-kulong sa bangin na may lalim na halos 50 talampakan. Posible raw na mabilis ang takbo ng Indian national sa kulong-kulong. Nawalan siya ng kontrol hanggang sa nagdire-diretso sa bangin. Nahulog din sa bangin ang military truck na ito sa New Bataan, Davao de Oro noong Sabado. Patay sa aksidente ang 3 sundalo kabilang isang taga-army at 2 CAFGO. Ayon sa pulisya, papunta sana ang truck sa groundbreaking ng Farm to Market Road sa naturang bayan. Pagdating sa paakyat na bahagi ng kalsada, biglang namatay ang makina ng truck. Huminto ang sasakyan at biglang umatras hanggang sa dumiretso sa bangin. Sugatan naman ang 6 pang sakay ng truck. Muntik nang mahulog sa dagat ang truck na ito sa daungan ng Tampi Port sa San Jose Negros Oriental kaninang hapon. May karga itong buhangin. Ayon sa pahinanti ng truck, habang patras sila papunta sa Roro, biglang bumigay ang lubid na nakasuporta sa rampa. Ligtas naman ang driver at pahinanti ng truck pero naantala ang biyahe ng Roro. Umabot ng mahigit 3 oras bago nahatak ang truck gamit ang crane at backhoe. Iimbestigahan ng kumpanyang may-ari ng Roro at Philippine Coast Guard ang aksidente. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Pati ba naman ang mga sanggol, illegal na ring ina-add to cart online. Ang ilan nga sa kanila na sa sinapupunan pa lang, binibenta na. Nasa Frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Salang illegal adoption. Ito ang buy-bust operation ay kinasa ng mga tauhan ng PNP Women and Children Protection Center sa labas ng simbahan sa Dasmariñas, Cavite noong Miyerkules. Target ng grupo ang katransaksyon nilang nagbebenta ng 8 araw pa lamang na sanggol kapalit ng 70,000 piso. Arestadong ahente o broker pati ang mismong nanay ng sanggol na aminado sa kanyang ginawa. Ayon sa ina, napilitan siyang ibenta ang sariling anak matapos abandonahin ng tatay ng bata at nang may panganak na premature ang sanggol. Nagbuntis ako, stress na ako hanggang sa nanganak ako. Nung nagkasakit yung anak ko, doon ko naisipan, benta ko yung anak ko. Para din sa kanya. Mula Tondo, Manila, dumayo pa sa Dasmariñas ang nanay ng sanggol para makipagtransaksyon. Inabot din daw ng 2 linggo ang deal. Minsan, tapos na yung ating undercover operatives, siya na yung sinumulit. Wari ko yung buntis pa nakikipag-deal sa amin. Buntis pa pinagbibili na yung bata. Maharap ang 2 naaresto sa reklamong paglabag sa RA 11862 o Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022 na may parusang habang buhay na pagkakabilanggo. Tingin ng mga pulis, ito ngayon ang nagiging kalakaran ng ilang nabubuntis imbis na ipalaglag ang bata. Dumarami rin ang kaso ng mga tumatangkilik ngayon sa illegal adoption na tinatawag na online baby trade. Sa tala ng National Authority for Child Care, hindi raw bababa sa 20 mga Facebook groups at pages ang sangkot sa pagbebenta at illegal na pagpapaampon ng bata. Ang ilan nga rito, kahit nasa sinapupunan pa lang, inaalok na. Sinubukan naming i-check online ang ganitong klaseng mga transaksyon. Nakasaad sa ilang post ang petsa ng panganganak sa sanggol at ilang request ng mga gusto namang mag-ampon. Ikinababahala ito ng Department of Social Welfare and Development. Git nila, hindi rason ng kahirapan para ibenta ang sanggol o bata. This is a cruel form of child exploitation, at the same time a cruel form of human trafficking. Innocent or not innocent,
any type nga of conduct of adoption outside the supervision or outside the guidelines ng NACC is a crime. Pagbibigay diin naman ng National Authority for Child Care o NACC, may legal na pamamaraan sa pag-aampon. Pinadali na nga raw ito at wala ring bayad. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan ng NACC at DSWD sa Facebook para masawata ang illegal na pag-ampon online. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Lumolobo na naman ang kaso ng COVID-19 sa kapitbahay nating Singapore. Sa datos po ng Singapore Health Ministry, halos dumoble ang COVID-19 cases nila pagpasok ng Mayo. Mula 13,700, pumalo po ito sa halos 26,000. Dahil dyan, balik face mask ang mga residente doon at muling paigtingin ang pagbabahuna. Posible kasing humina na ang immunity ng publiko. Hindi naman daw ito dapat ikalarma dito sa Pilipinas. Ayon kay dating COVID-19 Task Force Advisor Dr. Tony Liachon, manageable naman daw ang sitwasyon. Pero mainam pa rin na mag-ingat ang publiko. Magsuot daw ng face mask lalo na sa mga matataong lugar gaya po ng ospital, palengke at mga pampublikong sasakyan. Ipinaliwanag ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go kung bakit palaging hindi ko alam, Your Honor, ang sinagot niya sa pagdinig kamakailan ng Senado. Giit pa ng alkalde, hindi siya espiya ng China o ng sino man. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Hindi po talaga kasali sa operation po ng POGO. Yan ang diretsahang sagot ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go na eksklusibo ko siyang mga panayam noong isang buwan tungkol sa paratang na may kinalaman siya sa POGO operation sa kanyang lugar. Sa isang pahayag ngayong araw, muling itinanggi ng alkalde na sangkot siya sa illegal na operasyon ng POGO sa Banban na na-raid ng mga otoridad noong Marso. Itinanggi rin ni Go na espiya siya ng anumang bansa kasunod ng mga tanong sa kanyang pagkakakinlanlan. Nilinaw din niya kung bakit hindi siya nakasagot ng maayos ng questioning ng Senado sa kanyang pagkatao. Ayon kay Go, blanco ang kanyang isip at dahil ayaw magsinungaling, sumasagot na lang siya ng hindi ko alam, Your Honor. Ibininyag ni Mayor Go na isa siyang love child o anak sa labas ng kanyang ama sa isang kasambahay. Bata pa lang, iniwan daw siya ng kanyang tunay na ina. Pinalaki raw siyang nakatago sa hog farm ng kanilang pamilya. Ito raw ang dahilan kaya wala siya masyadong maalala sa kanyang pagkakakinlanlan. Dahil sa kontrobersyang ipinupukol kay Mayor Go, iniutos ni DILG Secretary Benhur Abalos sa National Police Commission o NAPOLCOM na pag-aralan kung panahon ng tanggalan ng kapangyarihan ng alkalde na pangasiwaan ng mga pulis sa Banban. Kabilang sa kakayahan ng mga alkalde ay ang pagkontrol sa mga police unit sa kanilang nasasakupang lugar. Pwede rin silang mag-deploy ng mga pulis. Ibig sabihin nito, pagkatapos nga ng investigasyon nito, of course may sufficient grounds, we would withdraw. Inirekomenda na rin ng DILG sa Ombudsman na isailalim na sa preventive suspension ng alkalde. Sa kabila ng issue sa kanyang liderato, todo suporta kay Mayor Go ang ilan niyang kababayan. Nagkalat ang mga banner at tarpaulin sa bayan. Ginawa raw yan ng mga residenteng natulungan ng kanyang mga programa. Business as usual din sa munisipyo kahit wala ang alkalde. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Gustong imbitahan ng ilang kongresista si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig kaugnay sa Gentleman's Agreement. Sang-ayon naman ng National Security Council na imbestigahan ng umunay wiretapping ng Chinese Embassy sa isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Call on Vice Chair. No-show ang ni-isang opisyal ng Administrasyong Duterte sa pagdinig ng Kamara kanina tungkol sa umano'y Gentleman's Agreement ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Kabilang sa mga pinadalhan ng imbitasyon sina dating Defense Secretary Delfin Lorenzana, dating National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. at dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Pero tanging si Medialdea lang ang nakapagpadala ng kinatawanan. May sulat din siya para ipaliwanag na may nauna na siyang commitment. Ang hindi pagdalo ng mga dating opisyal, ikinadismaya ng mga mambabatas. At huwag silang umiwas sa usapin na ito dahil isang malaking isang malaking usapin lalong-lalo na patungkol sa ating soberanya at national territory. If it needs to be, then we will use our powers under the Constitution to compel them to come here.
Nagbaba na ng show cause order ang komite para pagpaliwanagin sina Esperon at Lorenzana kung bakit hindi sila sumipot. Dahil naman dito, gusto na ring imbitahan ng ilang kongresista sa pagdinig si mismong dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na ang kanyang dating mga tagapagsalita na sina Salvador Panelo at Harry Roque. Samantala, suportado ng National Security Council ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na imbestigahan ang sinasabing wiretapping ng Chinese Embassy sa isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Kung totoo man na meron nga alleged wiretapping, this is a violation of Philippine laws. No? And hindi po maganda na yung mga bisita natin sa ating bansa na siyang mga diplomats, no, they're guests of the Philippine government, ay di umano, no, ay lumalabag sa mga batas ng Pilipinas. So, importante po para sa ating bansa na malaman natin ang punot dulo nitong sinasabing alleged wiretapping kasi mismong Chinese Embassy ang nagpalabas nito. Matatandaang sinabi ng Chinese Embassy na may hawak silang audio recording ng naging pag-uusap nila kay AFP Western Command Vice Admiral Alberto Carlos tungkol sa umano'y bagong modelo ng kasunduan na may kaugnayan sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Nitong Sabado nang alisin bilang commander ng Western Command si Carlos, ipinalit sa kanya si Rear Admiral Alfonso Torres Jr. Paglilinaw ng AFP, hindi pinalitan si Carlos dahil sa kinasasangkutan niyang issue. Kailangan lang daw talaga ng full-time leader ng Westcom para maipagpatuloy ang mga gawain nito. Matatandaang nag-leave si Carlos sa gitna ng issue sa umano'y bagong kasunduan ng Pilipinas at China. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Susunod, mag-asawang senior citizens patay matapos tagain ng lalaking lasing sa Kalinga. At ang pasilip sa upcoming documentary tungkol sa P-Pop Kings na SB19. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Patay ang mag-asawang senior citizens matapos pagtatagayin ng kainuman sa Kalinga. Duguan at puno ng sugat sa katawan ng mga biktimang sina Ruben Dangiwan, 65 years old, at kanyang misis na si Apolonia, 64 years old. Base sa investigasyon, nakikipag-inuman ang biktimang si Ruben sa suspect nitong Sabado. Sinabi lang ni Ruben sa suspect na pinag-iinalaan niyang may relasyon ito sa kanyang misis. Posibleng kinagalit daw ito ng suspect, kaya't kumuha ito ng itak at pinagtataga si Ruben saka sinunod ang kanyang asawa. Iniwan pa ng suspect ang ginamit na itak sa tabi ng mga biktima at saka tumakas. Pero naaresto rin siya kalaunan. Showbiz Tonight na tayo. All out na sa pag-prepare si Joshua Garcia para sa Philippine adaptation ng It's Okay to Not Be Okay. Pero tanong ng ilan, may pa-abs din kaya siya gaya ni Kim Soo-yoon sa K-drama? Sa cast announcement, inamin ni Joshua na na-pressure siya sa pagganap bilang ang bida nitong si Pat Gonzalez. Isa siyang healthcare worker dito na ginampanan noon ni Soo-yoon sa original version. At kabilang nga sa sikat na eksena, ang pa-abs ng K-drama actor. Maa-achieve kaya yan ng aktor? Ipapalabas na ang serye sa Netflix soon. Napanood yung episode 1. Episode 1 pa lang may abs na. Sabi ko, pinatay ko agad ang TV, nag-workout na lang ako. Yun na lang yung preparation. Agad-agad. Pero nandito na yun. So, syempre, nag-prepare ako, nag-workout ako ngayon. Pero I think mas malaki yung importansya nung mas emotionally prepared kami. Hindi pa tapos ang ating chikahan, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod sa Pulsa Video, ang panalasa ng dust storm sa Kansas sa Amerika. Baby na gumapang sa labas ng kanilang bahay sa Argentina, sinundan at binantayan ng isang aso. At Korean superstars sa sina Bae Suzy at Kim Woo Bin magbabalik tambalan sa K-drama series na All the Love You Wish For. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight.
Nanalasa ang dust storm sa Kansas sa Amerika. Sa video, makikitang nabalot ng alikabok ang kalangitan. Ayon sa National Weather Service ng Amerika, bukod sa dust storm, naglulot din ng buhawi ang pagtama ng bagyo sa lugar. Nag-brownout ang mga bahay dahil sa dust storm. Posible pa raw makaranas ng malalakas na bagyo ang Kansas hanggang sa Miyerkules. Sa Amerika pa rin, nameste ang libo-libong mga kuliglig sa ilang kabahayan sa Nevada. Gumamit ng leaf blower ang mga residente para maalis ang mga insekto. Ayon sa mga report, noon pang nakaraang linggo nagsimulang kumalat ang mga kuliglig. Pinangangambahan ang pamimeste ng mga kuliglig sa mga sakahan dahil sa posibleng epekto nito sa agrikultura. Abangan, isang taong gulang na lalaki na gumapang sa kalsada ng madaling araw sa Argentina, gwinadyahan ng kanilang alagang aso. At ang kwento sa likod ng pagtatag ng samahan ng SB19, mapapanood sa isang dokumentaryo. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Been a long journey para sa P-Pop Kings na SB19. Ganyan ang patikim nila sa kanilang upcoming pagtatag documentary. Tampok dito ang ilang behind-the-scene videos sa kanilang kakatapos lang na concert. Napa-throwback at naging emotional din ang P-Pop Kings sa kanilang solo interviews. Mapapanood ang pagtatag docufilm sa mga sinehan this August. Sobrang namomotivate pa kami na gawin pa yung mga gusto namin gawin and i-achieve pa yung greatest heights na gusto pa namin maabot. Ligaya ng aking mundo. Eto pa, inanunsyo rin ng SB19 na makakakolab nila ang Phil-Am rapper na si Apple the App para sa isang kanta. Kinumpirma nila yan sa kanilang finale concert kagabi kung saan kinanta ng P-Pop Kings at ng rapper ang isang unreleased song. Wala pang detalye kung kailan ito ilalabas, kaya yan ang abangan natin. Wish come true para sa fancy na Bae Suzy at Kim Woo Bin dahil muli silang magtatambal. Para yan sa seryeng All the Love You Wish For. Sa caption ng Netflix, iikot ang rom-com series sa isang genie. Wala pang date kung kailan ito ipapalabas. 2016, nang huling nagtambal sina Woo Bin at Suzy sa K-drama na Uncontrollably Fond. Eto pa, sa Bridgerton universe naman, trending ang dalawang Pinoy na kabilang sa latest season ng serye. Yan sina James Bradwell aka Lord Basilio at Martin Sarial na gumanap as Lord Barnell. Sa sobrang grateful nga nila, napapost sila sa Instagram ng ilang behind the scenes at eksena sa serye. Napapanood sila sa first 2 episodes ng season 3 ng Bridgerton. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Monday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong pampagood night, totoo ngang man's best friend ng aso. Napatunayan yan sa Argentina nang sundan ng isang aso ang batang gumagapang sa kalsada. Nakalabas ng bahay hanggang sa gumapang sa kalsada ang isang taong gulang na lalaki. Alas 4 ng madaling araw noon at madilim. Agad nakaamoy ang kanilang aso at sinundan ng bata. Saktong may rumorondang pulis na nakakita sa bata at sa kanyang bantay. 70 metro rin ang ginapang ng bata mula sa kanilang bahay bago na ibalik sa kanyang ina na natutulog daw noon. Galing ng aso, mo alas 4 ng umaga. Siguro kakauwi lang niya nun. Galing sa gimmick. Gumimik. Weekend eh. Parang masama pa yung naisip mo dun sa aso. Tawang gawa na nga. Ikaw talaga. Lunes na Monday. At yan kung 45 minutes na pag-imayin sa malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños Oroseo. Ako lang po si Ed Lingao. Magandang gabi.